There he is. Ta-da! Ganda. Welcome at the Baguio Market. Good Shepherd na lingua, 500. Wala na po. Wala na po. 5. Apo, dun sa may sakayan ng Padre Pio. So, dito kami ngayon guys sa Cathedral of Baguio. Yes! Si St. Joseph. Si Padre Pio. Sa baba is Our Lady of Antoment. And si Padre Pio. First time. Di ko lang alam ng steps to. Ayun, Good Shepherd Cafe. Baka meron tayo mabili dyan na. Ano yan? Cafe. Si Mother Teresa ng Concalta. Saint Peter. Saint Francis. That's Saint Francis. You see the view? Yes, the wire. Yung wire, spaghetti wire. And then yung parts doon, no? Yung sa parts na yun. Pagod ba? Hindi po ate. Pagod ate. We're almost here. Naman. Sa tuktok na tayo. Yeah. And say Mother Teresa. Oh, Child Jesus. That's Mother Teresa. Or Saint Therese. And that's Saint Benedict. Si Saint Benedict ang may hawak ng tungkod. Si Saint John. Saint John. Uriel tsaka si Rafael. There he is. Tadaan! Napagod po ang ating bida. First time ko dito. Ayan. Ayan ganito. You like the view? Ulog. Ano? Hello po. Medyo hininga tayo lahat dun ah. Wait lang. Thank you po. Thank you po. Hinabot. Hindi ko lang yung steps. Ayan. Ito yung other side ng Baguio Cathedral. And meron sila ditong Good Shepherd Cafe. From Sunday, wala silang Saturday Mass. Dito ka bababa. Hindi, meron dun sa unahan. Sunday Mass. Long Sunday. Hindi na namin naabutan yung Saturday Mass. Kasi 12 lang pala yung Saturday Mass, 12:30. So, mag-check na lang tayo. Punta tayo dun sa gitna. Tingnan natin itong itsura nung Baguio Cathedral. Yes. This is the place I wanted to visit. Miss, ang ganda mo naman, Miss. I'm a professional photographer po. Ayan. Pwede ka po bang tumabi ka po muna dyan saan? Taas na ito. So, ito. In front, ayan yung Red and Brew. Meron may mga cafe dito guys. Ayan siya. Ayan yung pakita natin. Yung front. I feel rebel. Bike shop. So this is the what? Frontal lobe.
Haggard. Night. Oh, good tea. Ganda. Kasi nasa tuktok siya. Kaya kita din yung itsura nung taas ng kampana at Orsan. Hinga lang talaga guys. So picturean muna natin yung katedral dahil gusto ko siyang makita. Ayan siya. So let's a second minute. Tumingin ng ganyan sa akin. Ayan. Lamig. I got the picture na. Tignan nyo, oh. Ito yung tsura. Ay. This one. Ganda. Shop. May show ko kasi dahil ay, medyo napatagal dahil pinalalim ang faith and also nagdasal for safeness and decision making po. Yun lang naman ang aking laging hinihiling every time na nagsisimba ako. So, parang guided me sa lahat ng decision gagawin. Ganon din ba sa'yo na? Akan good health and More to my cakes. family. More cakes to Hindi slice. good health and more blessing. Yes, kasi according nga sa sinabi ni Father nung nandun tayo sa hindi nasusukat ang dami ng yun? ng accomplish mo sa buhay. Yeah. Ayan. Dahil kung ikaw ay grateful sa mga Yeah. bagay. So, And you need to be Thankful thankful for God, din. for everything. galing nagagamit ko siya pag naka-side view kasi may magnet siya guys. Ang lamig ito taas. Kasi nasa tuktok. So, magpapalit muna tayo ng jacket muna tayo dahil sobrang Ulan na. hindi tama ang ginawa niya sa juice. We have to wear our jackets na kasi lamig siya eh. Ayan, so, hinahamog na ang Baguio. And we have to wear this. So this is our last day here in Baguio guys, and maya-maya ay uwi na din kami para bumalik ng Cavite. So sana ulan. Tapos pagdating natin ng Cavite sobrang init. Sobrang init. Ayun na naman yung 10 commandments. Ang pinakasikat sa lahat ay you shall not You shall commit not adultery at saka you shall not kill and steal. Ano ba yun? Steal. Ayan, ito ay, ang pinakaunang-una is, I am your Lord, and I am the Lord your God. So, marami yan siya 10 utos mula sa Biblia. So, as you shall not covet your neighbor's good, and shall not covet your neighbor's wife, you shall not bear false witness against your neighbor. So, huwag kang magsisinungaling sa kapwa mo. Sa Malta. Tara. Ito ay ang Sikido, Jesus Christ, and the other Mambonide. So, umuulan na mga kaibigan. Welcome at the Baguio Market.
Marami. Oo. Ito na mga walis. Maganda daw walis dito. Patitibay po kasi ang walis ng ng Baguio. Nakailang hampas na yan, nakailang puk-puk, kailang patay na ng ipis, buhay pa rin ng ipis. Ayos pa rin po ang ang walis. So maghahanap-hanap muna tayo dito ng bibilhin. Ha? Oo nga. Pabili po si Mami Unang isang Good Shepherd. Sa mga hindi nakakalam, mahal po ang Good Shepherd. Mahal po ang Good Shepherd dito. Siguro dahil sa brand. Mura naman na dito. Then, Baguio na to. Ano po the- sa Manila? Hindi dito kasi 400 plus ata. So siguro kaya Ano ba yun ganun. dun? Guys, medyo may kamahala. Hindi ka hila ko lang. Bale po, yung ube, tapos yung strawberry, tsaka yan po. Magkano po? Apa. Bali 580. Five. Ito lang ang kay sir. Hindi po akin yan. Kanya yan kanya. Ito nga lang uli. Saka ito. Kay ma'am yan. Kay ma'am yan. Kay ma'am. Ito yung kay sir. 580. Teka lang, nagbabayad pa si sir. Yes. Napunta kami ng ulan. As pag college student. As pag mga college student na mga waterproof. Mga waterproof. Waterproof camera ka po. Ha? Waterproof camera mo. Hindi, water resistant. Pag waterproof kasi, which means talagang kahit ibabad mo sa tubig, hindi siya wala siyang limit ng time. So, water resistant is just water resistant. Nabalita kami sa hotel namin. And, kung na namin nagagapin na balik na agad, sakay doon sa sakay ng bus. May baba kayo ng SM? Apo, dun sa may sakayan ng bus. Genesis. Genesis ba o Solid North? Dun yung sa baba, nakalimutan ko kung saan yun. Joy Bus yun. A solid North. Di ba nasa baba lang po yun? Magkakagabi lang. So, hi guys! So, good morning. Ayan, nakauwi na tayo from biyahe. And yes, dito ako dumiretso sa Naik para ipagpahingay ng katawan. So, probably dapat kasi kagabi pa lang is natapos ko na yung buong vlog, but I'm so tired. I think because dun sa biyahe na na ginawa namin kasi from Baguio to PITX. Supposedly, Cubao sana, kaso nga hassle. So alam namin na meron din pa PITX na bus, so we choose PITX na lang para at least isang sakay ulit papuntang Cavite. So medyo napagod ako. The thing ko is nagpahinga din ako, at the same time nag-check muna ng mga files ko kung okay ba yung mga videos ko. And yun, sa awa naman ng Diyos, yes, meron. Okay siya. It's going according to the plan. Pero ayun nga, ito yung mga napamili natin from Baguio. And hindi na lang ito kasi binigay ko na yung ilan dito. So, dalawa na yung nalagas. So, unahin na natin itong tawag nito. Itong mga nasa garapon. Kasi, ito ang mura na ito sa Baguio. Ito ay 6 for 100. So, ito ang peanut brittle. Iba-iba siya. So, assorted siya. Pag bibili kayo sa Baguio, guys, sa market, Baguio market or public market is ito. Hanapin nyo yung mga ganito kasi ito ay 6 for 100. Siguro, meron pa ata silang mga, aside from 6, siguro mga 10, ganyan. Kung gusto nyo damihan. And yes, tawag nito. May lengua. Ito ay lengua. Ito hinahanap ko. Favorite ko to, lengua. And itong peanut brittle na classic. So, dapat 6 to. Pero, kinuha na isa kagabi. And, ayun. And also, bumili din tayo ng mga strawberry jam. Ito actually is 3 for 100. Pero binigay ko na kay Ate Sara yung isa kasi fave niya din ito. Yes, actually, nung nagpunta ako ng
public market ng Baguio, nakita ko yung logo nila na Save the Baguio Market. So, I think, napansin ko din yun. Kasi nasabi ko yun isa sa mga vlogs ko nung nagpunta kami ng SM na si SM ang maggusto at ang i-develop ang public market, which is yung mga tao hindi sumayaw na. So, I think, for me lang may mga bagay kasi na alam natin modern na isang bagay, tapos may mga napag-iiwanan. Sometimes is meron tayong sinasabi, parang meron tayong pagkakataon na kahit na modern na, we have still remain the tradition. So, doon nakita ko naman yung public market ng Baguio. So, wala naman kaso kasi maganda naman talaga siya. Pero napapansin ko kasi na yung may mga gusto talagang baguhin siya, parang i-develop na. Yes, okay naman i-develop ang public market ng Baguio, pero I think kaya siguro yung mga tao is yung mga yung mga nagtitinda is ayaw. Dahil siguro they think na parang hindi siya fair sa magiging system na mangyayari once na na-develop siya. Pwede ko nga natin to. Akala ko naman tawag nito, lasang strawberry, kasi sabi na strawberry na. Ito siya guys, so. And lastly, so ito ay ilalagay natin kay Daddy Eric. Ito daw ay sabi ni Mami ay paborito niya. So bumili din tayo ng Good Shepherd na Good Shepherd na ube. So, sabi do, keep refrigerated even before opening. So, lalagyan natin ito sa rep. Hopefully na wala mag-open ito. Pero sabi ko nga, ito ay hindi po sa amin. So, ito ay regalo natin kay Daddy Eric. So, ayan lang naman. Natutuwa lang naman ako sa namin, sa Baguio namin. Actually, yung Baguio kasi guys, biglaan. So, ito yung aming buong ganap. So, from the start. Ayan, so, from Cubao, kasi galing kami ng Kalamami from Cubao. Diretso kami ng Victory Line. So Victory Line, sakay kami ng in-drive to Cubao, kaya Mami sa 17 to Victory Line. Ang ending, naghanap kami ng bus papuntang Baguio. So ang Baguio na pinili naming biyahe is yung deluxe lang guys. So which is yung may isang bus stop. So ayun, deluxe kasi is mas mura siya compare sa tawag na ito, nakalimutan ko luxury. So may luxury tsaka may deluxe. So yung deluxe pinili namin worth of 750 something or 54 or something guys, 750 plus. So dalawa kami ni Ando, so naging 1,500 plus yung pamasahe. Ang biyahe niya is 5 hours kasi nag-start kaming umalis ng alauna. So from 1 kasi may mga oras kasi yung mga bus na biyahe. So ang bus na pinili namin is yung alauna. That's why nag-antay muna kami ng 12:30. So pagpasok ng 12:30, pumasok kami sa bus at doon kami nag-start mag-vlog pa natin. So pagdating namin sa Baguio, dumiretso agad kami ng Burnham Park. Hindi pa pala Burnham Park. So from Baguio doon sa babaan ng Victory Line. So nag-walk lang kami papuntang Burnham Park. And after nun, nagpunta kami ng Inas Mansion. So yung Inas Mansion guys is siguro nakuha namin yung price nung unit is 1,300 plus. So tumataginting na siguro dahil 4 na araw kami doon. Umabot din kami ng 4,050. So ang sabi daw po ni Mami O, depende po yan sa unit and also sa season. And yun, kung gusto nyo guys, pwede nyo naman kaming i-contact or itanong kung ano man yung mga doon. Kasi tinanong ko din si Mami O, sabi daw niya is depende pa rin yan siya sa unit and depende rin sa season kung magkano ang price or sa ilang stay. Basta, sasabihin nyo. Tapos, hindi siya parang regular na price kasi minsan 'di ba nagkakaroon nga ng pag seasonal nagbabago ang price ganun. So nakadepende siya. So siguro nakuha namin siya ng ganun dahil nag-discount at the same time
pinakita din namin kung maganda yung place. Which is, oo, kasi guys, yung place na iyon is sa tapat lang mismo siya ng Burnham Park and Children's Park. Siguro access kasi siya, access siya sa lahat. And once na nandun ka na, mapupuntahan mo na din yung mga iba't ibang place. Mula ng night market, Session Road, and meron din doon, siguro kasi kung gusto nyo guys, sumakay kayo, pwede kayo mag-taxi, pwede kayong jeep. So sa budget namin ni Andrew kasi, ang budget ko is around 3,000 lang. Kasama na yung pumasahe, syempre. And yun lang ang ang tinipid ko kasi hindi naman kasi kami masyadong nag-transpo, madalas is nag-walk kami. So sinanay ko muna si Andrew guys na mag-walk para at least hindi siya mahihirapan pa na makabisado yung lugar kasi minsan pag madalas kasi pag tawag nito commute ay hindi natin napapansin yung mga lugar. So ayan, sinanay ko si bakla na mag-walk para at least bukod sa healthy at saka nakakabisado niya yung kada street or yung mga shortcut na daan na hindi nadadaan na sasakyan. Kagaya lang ng Burnham Park. So ayan, unang destination namin kasi is dyan lang sa around Session Road. So, hindi siya masyadong magastos. Naging magastos lang siya guys. Bukat nga na bumibili kami ng mga kailangan. So, ako bumili ako ng mga damit ko kasi wala po talaga akong damit. Dahil binigla lang namin yung sarili namin. And siguro around 600 yung mga nagastos sa damit. Tapos, kumain kami sa 4, 5, 6 kauna-unahang kinainan namin. Actually, hindi. Sa Jollibee pa. Yung pala. Sorry guys, my mistake. So, Jollibee, siguro nasa ang gastos namin doon. Pura lang kasi umabot lang kami ng 300 plus or 400. Tapos, konting walk pabalik ng ng Session Road, tapos Ina Mansion. And then, pagkatapos ng Ina Mansion, punta kami ng night market. So, bumili ako ng damit worth of 600 pesos. So, madami na din. Nakakuha ko na 2 pants at saka medyas, 3 pares ng medyas worth of 100. Isang tatlong pirasong brick na worth of 100 and also 3 pair ng damit na worth of 50 pesos. Plus jacket ata yun. So, marami. Mura siya guys kasi ito ang technique guys pag pupunta kayo ng Baguio Night Market. Siguro kailangan nyo suyurin yung pinaka doon is bago magsara kasi minsan may mga gamit or may mga tinitinda sila na binabagsak presyo nila para mag-close. At minsan may mga makikita ka doon magaganda. So, yun pala yung napansin ko bago mag-close. Kasi hanggang 2:00 naman ng madaling araw market sa Session Road para sa nakakaalala sa inyo na pupunta. Kasi feeling ko January kasi and February yun yung malamig na season eh. So yun lang naman. Next naman natin is ang una namin pinuntahan is ang Wright Park ata yun sa The Mansion. So The Mansion is magkano ba naging pamasahe? 150 dahil umabot kami kasi nag-taxi kami. Hindi pa naman namin alam that time. So inassume muna namin na makakaabot ng 200 or something like that kasi naka-metro ang ginagamit ng mga taxi doon. Pero nung dumating kami doon 150, 2 na kami, so taxi lang. And then nag-vlog kami from sa The Mansion to Wright Park, and after Wright Park tapos namin yung dumiretso kami ng Wright Park Hotel, which is nagkakahalagang 13 pesos per each ang pamasahe. So, nagpunta naman kami ng Wright Park Hotel. Kumain kami doon sa Strawberry Bistro. Strawberry Bistro is, nang kinain namin is ube sinigang, which is nasa 660 plus ata. And also, the ultimate sisig na nasa 450 plus. Hindi ko na alam eh. Pero, yun yung price na naka-range nun. And also, yung last is yung nila garlic rice na 150 pesos. So, 1,300 plus ang nagastos namin doon. So, carry naman siya kasi si Kuya Joey ang sa amin nun, ang nagtawag nito chika. Actually, nung time na biglaan lang din. Wala kasi sa itinerary namin yun guys kasi meron kami itinerary na ginawa ko. So, kada napupuntahan namin, chine-check namin. And pagkatapos nun, siguro after the next day, napunta naman kami sa Our Lady of Lourdes, yung grotto. So, from grotto, nasa 170 or 180. Yun, 180 yung pamasahe namin kasi taxi. And then, after ng taxi, kumain muna kami doon sa RKO Park. So,
ang nabigla lang ako kasi magkano lang naman yung pagkain namin. Siguro dahil sa may service charge sila. So, naumabot ng 737 yung kinain namin dalawa ni Andrew. Kasama na yung chocolate doon. So, ayun lang naman. So, 737 yung buong kagastos namin. And then, after, bumili kami ng kandila na worth of 50 pesos. Tapos, after namin sa grotto, dumiretso kami sa Eco Park na katabi. So, katabi nun is yung Eco Park na merong parang shrine ata. So, meron siyang environmental fee guys na worth of 200 pesos. Ayun. So, hindi ko na isusunod-sunod eh. Pero sige, kaya natin isusunod-sunod to sa list na to. So, 200 pesos. And, after namin nun, dumiretso kami ng Diplomat Hotel. So, Diplomat Hotel, nag-jeep lang kami. And, from Our Lady of Lourdes to Diplomat. Kasi magkakadikit lang naman yan siya. So, Diplomat. Dala-diretso kami doon. Kano ang pamasahe? Ang pamasahe from Our Lady of Lourdes, kung galing ka sa Our Lady of Lourdes Grotto, to Diplomat is 13 pesos. Ayan. Pagpunta natin ng ng Diplomat Hotel, from Diplomat, meron silang environmental fee na 13 pesos ata yun. 13 pesos guys. So, dati kasi wala. Wala talaga siya. As in, wala kaming na-encounter pero way back siguro 2016, 2017 yun. 2017. So, may may 13 pesos na environmental fee. Adults, 10 naman sa mga 13 pababa. And also sa 2 years old is free lang. So, ayun. Pagkatapos namin ng bukas is also yung nagpunta rin kami ng Camp John Hay. So, Camp John Hay parang nasa around 180 naman yung pamasa. So, wala naman kaming entrance fee na pinuntahan doon. So, yun lang. Nag-picture-picture lang. Mabili lang kami ng tawag nito ice cream na halagang 70 pesos dalawa. So, picture lang. And then, balik na ulit sa Burnham Park. Nag-taxi kami. So, ang taxi namin parang nasa 120 or 130 yun. Kasama yung pabalik ng Burnham Park. After nun si Andrew ay wala na kami masyadong pinagkagastusan. So pagkatapos nun is nagtry naman kami sa Jack's Restaurant around Session Road. So ayun guys, ang bill namin doon is almost 660 plus lang. At hindi pa namin naubos ang pagkain doon sa Jack. So yun, worth it siya dahil masarap naman ang pansit and also yung kanilang mga food. Kasi OGs yan sila daw, sabi ng natin, ng source natin. So, ayun. So, 600 plus. And then, after nun, pumunta kami ng 7-Eleven. Kasi may nakita kaming keychain. So, asan yung keychain? So, binili namin to. Parang nasa 400. Ay, 550 plus. Or 500 something. 59. So, 559. 49 ata. 499 ata yun. Basta something ganun. So, ayun lang. After nun is, ayun, 918, 498. Sorry. Dalawa na namin yan. So, kape. And after, punta kami ng coffee shop na malapit lang din sa namin, sa tinutuluyan namin na 24 hours din siya. So, magkano ba? Nasa 300 din yung kape na yun. So, ayun lang naman after nung second day. And also yung last day naman namin is after ng etong last day namin is nagpunta naman kami sa tawag nito. Last destination namin is dalawa. So, galing kami ng Igorot Stone Kingdom. Sa Igorot Stone Kingdom, magkano ang pumasahan? Mula tawag nito Abanao Street. So, nilakad lang namin yon ni Andrew. Iniwan lang namin yung mga luggage namin sa hotel or dun sa pinagtutuluyan namin. And dacho kami ng sakayan ng jeep or ng minibus. So, singil lang sa amin is parang 10 nga lang ata. Tag 10. Mura lang kasi talaga guys. Kasi mura ang pamasahe. So, dalawa na kami doon. Bale 20. Siguro dahil magkakadikit lang. So, inuna namin yung Igorot Stone Kingdom. So, Igorot Stone Kingdom naman guys, so may environmental fee or may entrance fee sila na 150 ata or 170. Kasi 170 plus? 100 ata, 100 plus or something like that. So, 100 plus and after ng picture, tapos nag-rent kami ng
yung kanilang costume yung igorot dress or yung mga damit ng pang igorot. So 50. So 50 plus 50, 100. And then, after namin doon, balik kami ng Session Road ng Burnham Park. Last destination namin is itong Baguio Cathedral na wala namang entrance, so walang mga ganun. So, dumiretso kami doon. After noon is nagpunta kami ng Baguio Public Market, which is dito ko na binili yung mga ito. So, ito ay nagkakahalaga ng 380. Sa ibang store, mostly ang cost nito is 480 or 400 plus. Ito, nabili ko to doon sa binila namin ng mga pasalubong, which is tawag nito. Good kasi, pag pumasok pa sa pinakaloob-loob ng Baguio Public Market, guys, marami ka pa makikitang mura, which is, yun yan, good. So, ito, 480. Ay, 380, guys. And, yung pabalik naman dito is from Baguio to PITX. So 800 po, 800 plus yung ano namin pamasahe kasi PITX na. And deluxe pa rin naman siya. Kaso nga lang ang sinakyan namin bus hindi na Victory Line kasi walang Victory Line sa PITX, guys. Ay, meron ba or wala? Sa Pasay kasi yun. Wala ba ko nakikita pero ang meron doon sa Victory Line ay sa Baguio is yung Solid North naman. Solid North. Hindi naman kayo mahihirapang doon dahil may CR din naman yung tawag nito yung bus. So, hindi siya sleeper bus pero deluxe siya. Pero comfortable naman siya dahil meron silang saksakan, may charger at meron din silang banyo. So, ayun lang naman guys, babalik dito is yun. Tapos dito na, diretso na. Tapos pahinga, yun na yun. Ayun lang guys. So, that's it. Ayun guys. So, ayun lang naman ang ating pinakabuong details ng Baguio trip natin. So, I hope guys may na kayo, may na kung kayong idea kahit na medyo mahaba-haba yung kwento. Pero yun nga, kasi yun naman talaga yung ganap namin. Actually, hindi naman namin talaga masyadong pinush yung mga ibang bagay na medyo malayo-layo. Kung meron kami hindi na puntahan dalawa or na hindi namin na vlog dahil napuntahan naman namin except sa Botanical Garden. So, dapat sa may Botanical Garden pa kami pupuntahan. Pero marami kaming napuntahan pa. Yung Wright Park Hotel is wala pa siya sa itinerary talaga namin. Pero yun nga, nadagdag. Yun lang naman. So far, na-enjoy naman namin. At saka totally talagang yun talaga yung pinaka-goal talaga namin is maka-enjoy at the same time, ma-enjoy namin yung moment sa Baguio. Actually, yun yung talagang pinaka-main goal namin. Guys, ma-enjoy yung buong ganap namin. Magkaroon kami ng yung parang vlog na tinatawag na mind your own vlog talaga. Kasi dati, pag kami magkakasama, syempre, ini-schedule yung So, kami naman na ini-schedule naman namin. Kumbaga parang tanungan lang din. So, ayun. So, baka, next nga. Madalas kasi talagang gano'n ang eksena. So, dito kasi sa bahay, pag nandito ako, wala akong madalas, pag napunta ako dito, hindi naman ako masyadong nandito. Siguro nandito ako mga ilang araw lang. Mawawala na naman ako isang 5 days, 1 week. Dahil mostly ang mga vlog ko is on outside. Siguro dahil nga sa, yun ang forte ng vlogging talaga. To introduce, siguro yung sa akin to introduce yung mga food na, local food na meron dito sa Pilipinas na pwede, and siguro review lang din. Yun, nakakatuwa lang kasi, 'di ba? Nagagawa natin yung ganung napopromote at the same time na i-introduce natin sa mga tao yung mga tinatawag natin mga product, yung mga local products. Gusto mo yung ganun, no? Hayaan nyo next time guys, magdenegosyo tayo ng travel tours. Kasi lagi naman si bakla na sa galaan. So, ayun lang. And also, if you want naman guys na tawag nito yung mga mag-book ng mga hotel with the discount, pwede nyo naman gamitin yung Klook code ko. Gusto mo yun? Gusto mo na promote pa si Gaga? Ayun nga, you can use also my Klook code. Ayan, Balong Fernandez Klook. And you actually makakagat kayo ng 5% discount kapag mga bago kayong user ng ating code. And also, sa mga sa mga matagal na gumagamit, 3% naman. And you can also use that code sa any kind of mode na gusto nyong gamitin. So, gusto nyong travel ticket, train, or bus station, ticket ng plane ticket, and also hotel. Basta marami siyang variety guys. So, use that. And also, pwede nyo naman siyang gamitin ng 3 times. So, hindi na kayo mahihirapan. So, kung may mga friend kayo na gusto mag-book,
Di yun, pwede nyo gamitin guys. Yan, Balong Fernandez Group. Actually, nag-try na ako sa Agoda pero hindi ko pa alam kung paano yung Agoda affiliator. So, ayun lang naman. So, thank you so much guys for watching this video. Ayun lang ang aming Baguio vlog. Pero, memorable dahil first time in my life na magpunta ng Baguio na hindi kami isang batalyon, which is dalawa lang kami ni Ando talaga. Sabi ko, na-survive at the same time na namin, parang na-enjoy. So, ayun lang. Masyado nang mahaba ang chika natin. So, sa ngayon guys, ito muna ating end of the video. So, thank you so much for watching and also, don't forget to like and share this video. And, yun, kung may mga tanong kayo about sa ating Baguio trip, you can guys comment yan. Pwede nyo kayo i-comment yan sa baba para at least masagot natin yan siya. Basta yun lang yun. Yun lang yun. So, bye for now.